Ninakawan niya ang sariling ina para tumakas kasama ang nobyo. Ilang buwan nang lumipas, bumalik siyang humihingi ng pagkain. Sa simpleng bahay na tinitirhan nila, tahimik ang takbo ng buhay nina Amara at Rosa. Sila lang dalawa, pero parang sapat na iyon. Araw-araw si Rosa ay nasa makina ng pananahi, nag-aayos ng mga damit, gumagawa ng bagong laylayan at lumilikha ng kasuotang ini-order ng mga kapitbahay na matagal nang nagtitiwala sa kanyang trabaho. Habang nananahi si Rosa, tumutulong naman si Amara sa abot ng makakaya. Nagsisilis ng bahay, naghuhugas ng pinggan at minsan ay naaaliw sa kusina, lalo na kapag sinusubukan niyang gumawa ng mga matamis na resipe na nakita niya sa internet. Gustong-gusto niyang mag-eksperimento sa lasa, maghalo ng kakaibang sangkap at higit sa lahat makita ang reaksyon ng ina kapag natikman ito. Lagi namang ngumingiti si Rosa at sinasabing, "Namana mo talaga ang kamay ng lola mo, anak." Parang natutunaw sa bibig. Madalas silang magkwentuhan, minsan nagtatawanan lang sa kung ano-anong bagay sa araw-araw. Sa ibang pagkakataon, humihiga si Amara sa sahig ng sala, pinapanood ang ina habang nananahi at nagtatanong kung paano gumagana ang makina o bakit may mga kliyenteng mas gusto ang ilang tela. May pasensya si Rosa, mahilig magturo, masaya siyang kapiling ang anak. Kahit hindi madali ang buhay, may katahimikan sa pagitan nila. Hanggang sa nagsimulang magbago ang lahat. Nakilala ni Amara si Dante sa isa sa mga lakad niya sa palengke. Palakwento ito, may tiwala sa sarili at may kumpiyansang madaling makatawag ng pansin. Sinabi nitong nagtatrabaho siya sa isang bodega malapit doon at mahilig mag-drawing sa bakanteng oras. Makalipas lang ang ilang minuto, pinuri na niya ang ngiti ni Amara. Sinabing iba raw ito sa ibang babae. Nabighani si Amara. Hindi pa siya nakakatanggap ng ganong atensyon mula sa lalaki noon. Nang hilingin nito ang numero ng cellphone niya, ibinigay niya agad, hindi man lang nagdalawang isip. Ngayon, isang mabilis na pahinga para maipagpatuloy naming maihatid ang mga kwentong inspirador ng libre. Hinihiling naming i-like ninyo ang video at mag-subscribe sa aming channel. I-komento rin kung saan nyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at balik na tayo sa kwento. Sa mga unang araw, halos hindi sila natigil sa pagpapalitan ng mensahe. Di nagtagal, nagsimulang magkita sila. Sa una, naikukwento pa ni Amara ang tungkol kay Dante sa ina. Sinabi niyang nakakatawa ito, may mga plano at gustong umasenso sa buhay. Sa simula, nakikinig lang si Rosa. Mas piniling huwag husgahan ang taong hindi pa niya kilala. Pero agad niyang napansin ang mga pagbabago. Hindi na gaanong tumutulong si Amara sa bahay. Lumalabas ng hindi nagpapaalam, umuuwi ng gabi, at madalas nakakulong sa kwarto. Kapag tinatanong ni Rosa kung saan siya galing, malamig ang sagot kung sasagot man. Isang araw habang nag-aayos si Amara para lumabas at tinanong ng ina kung matagal siya, malamig ang sagot ni Amara, "Hindi mo kailangang pakialaman ang buhay ko sa lahat ng oras." Mas masakit iyon kay Rosa kaysa sa kaya niyang aminin. Nagsimulang dumalaw si Dante sa bahay. Dumarating ito nang hindi nagpapasabi. Palaging maingay, tumatawa ng malakas, tinatawag si Amara na "Reyna ko" at kinakalikot kung anong bagay ang makita. Umuupo ito sa sofa nang hindi man lang nagtatanggal ng sapatos, bumubusisi sa mga gamit sa kusina, binubuksan ang ref. Tahimik lang si Rosa habang pinapanood ito, may bigat sa sikmura. Parang may mali. Isang araw, nang umalis si Amara sa silid, sinamantala ni Rosa ang pagkakataon para kausapin siya. Sinubukan niyang maging magalang pero matatag. Sinabing nire-respeto niya ang anak, pero gusto niyang igalang din ni Dante ang bahay niya. Ngumiti ito ng may halong pang-aalipusta, tumingin sa kanya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Nay, malapit na kaming magkaroon ng sarili naming lugar." Natigilan si Rosa sa sagot. Sinubukan niyang kausapin si Amara kinagabihan, pero matigas ang sagot ng anak. Sinabi nitong palagi raw siyang sinasabotahin ng ina, hindi kailanman sinusuportahan ang mga pinipili niya. Natapos ang pagtatalo sa pagbagsak ng mga pintuan at katahimikan sa buong bahay. Nang gabing iyon, tahimik na umiyak si Rosa sa kanyang kwarto, iniisip kung saan siya nagkamali. Ngayon, isang mabilis na pahinga para maipagpatuloy naming maihatid ang mga kwentong inspirador ng libre.
Hinihiling naming i-like ninyo ang video at mag-subscribe sa aming channel. I-komento rin kung saan niyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at balik na tayo sa kwento. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumayo si Amara. Halos hindi na sila nagsasabay kumain, iniiwasan ang kahit anong pag-uusap at nakakulong sa cellphone sa loob ng maraming oras. Si Rosa na laging may tiwala sa anak ay nagsimulang matakot na baka may mas malalang mangyari. At dumating nga ito. Isang hapon, habang nakaupo sila sa isang bangko sa parke, tumingin si Dante kay Amara at sinabi, "Hindi na tayo dapat nag-aaksaya ng oras dito. Mas karapat dapat tayo. Deserve natin ng panibagong simula." Tahimik lang si Amara. Nagpatuloy si Dante, "Umalis na tayo, may kaibigan ako na makakahanap ng murang tutuluyan natin." Tiningnan siya ni Amara, nagulat at nagtanong kung paano nila gagawin iyon. Kumibot lang ng balikat si Dante at sagot niya, "Parang normal lang, makakaraos tayo. Pero alam mo naman kailangan ng panimulang pera. Wala akong ipon." Nabahala si Amara, sinabi niyang wala rin siyang pera. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon totoo. Alam niya kung saan nagtatago ng ipon ng ina. Hindi iyon malaking halaga, pero bunga iyon ng maraming taon ng pagsisikap ni Rosa. Nakatago ito sa isang garapon sa itaas ng aparador, sa loob ng lumang kahon ng mga gamit sa pananahi. Pera iyon para sa mga emergency. Iyon ang nagbibigay ng seguridad sa tahanan nila. Parang imposible ang ideyang galawin iyon. Pero nang marinig niyang sinabi ni Dante na baka mas mabuting maghiwalay na lang sila kung hindi sila aalis ngayon, na hindi siya makapaghihintay habang buhay, nagsimula ng magulo ang isip ni Amara. "Kapag hindi tayo umalis ngayon, hindi na tayo makakaalis," sabi niya. "Gusto mo bang mabulok dito habang nananahi ng mga sirang damit kasama ang nanay mo?" Nanatiling tahimik si Amara, nakatingin lang sa sahig. Masikip ang dibdib niya, mabilis ang tibok ng puso. Ayaw niyang mawala si Dante. Ayaw niyang bumalik sa dating paulit-ulit na buhay. Natatakot siya sa maaaring mangyari, pero mas malaki ang takot niyang maiwan. Pag-uwi nila ng gabing iyon, tahimik siyang pumasok, dumiretso sa kwarto, at nanatili ron ng maraming oras. Tinawag siya ng ina para kumain, pero hindi siya sumagot. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama. Hindi nakatulog si Amara. Iniisip niya ang buhay na meron siya, ang buhay na gusto niya, at ang halagang kailangang bayaran para makamit iyon. Parang kabaliwan ang plano ni Dante, pero may boses sa loob niya na nagsasabing iyon na lang ang natitirang pagkakataon, at doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa maalinsangang madaling araw na iyon, tahimik na tahimik sa loob ng bahay. Tanging marahang pag-ikot ng bentilador sa dingding ang maririnig. Dahan-dahang bumangon si Amara, hindi nagsindi ng ilaw. Naglakad siya papunta sa kabinet sa sala. Alam niya kung anong eksaktong hinahanap. Nandoon ang lumang kahon ng pananahi, nasa taas ng estante, nakatabi sa mga sinulid at mga lumang piraso ng tela. Umakyat siya sa silya, binuksan ang takip, inalis ang mga sinulid, at naramdaman ang makapal na sobre sa pagitan ng mga daliri. Mabilis ang tibok ng puso niya, para bang mahuhuli siya anumang sandali. Huminga siya ng malalim, bumaba mula sa silya. Isinilid ang sobre sa maliit na backpack na naihanda na niya. May laman na itong ilang piraso ng damit at personal na gamit, at lumabas sa likod ng bahay na na-unlock na niya ng paunti-unti. Ilang oras na ang nakalipas. Naglakad siya hanggang sa kanto, kung saan naghihintay si Dante, nakasandal sa poste, may nakangising mukha ng kasiyahan. Wala siyang sinabi. Inabot lang niya ang backpack at sabay silang umalis, nawala sa dilim ng kalye ng hindi lumingon. Kinabukasan, nagising si Rosa gaya ng nakagawian. Bumangon, nagluto ng kape, inayos ang sala at tinawag ang anak, pero walang tugon. Nagtaka siya, pero inisip na baka maaga lang itong lumabas para bumili ng tinapay. Ipinagpatuloy niya ang gawain sa umaga, inihanda ang makina ng pananahi, isinunod ang mga order para sa araw na iyon, at muling tinawag ang anak. Doon na siya nagsimulang kabahan. Tinawagan niya ang cellphone nito, pero diretso itong napunta sa voicemail. Sinubukan ulit pero ngayon ay may kaba na sa tiyan. Pumasok siya sa kwarto at nakita ang kama na walang laman, wala na rin ang mga paboritong damit sa aparador. Nang mapansin niyang wala na rin ang backpack
agad siyang tumakbo sa kabinet ng sala. Bukas ang kahon. Wala na ang sobre. Ilang segundo siyang natigilan, nanginginig ang buong katawan. Umupo siya sa sofa, tinakpan ang mukha ng mga kamay at hinayaang dumaloy ang luha. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na hindi ito totoo. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na may ibang paliwanag. Pero sa kaibuturan, alam niya. Alam niya eksakto kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Maghapon siyang tulala, palipat-lipat sa mga tawag na walang sagot at sa mga sandaling katahimikan na parang umaasang magising mula sa bangungot. Sa mga sumunod na araw, pilit niyang ikinukumbinsi ang sarili na maaring bumalik ang anak at magbigay ng paliwanag. Pero dumami na ang mga bayaring dapat asikasuhin. Wala na ang perang nakareserba, kaya hindi na siya nakabili ng bagong tela at dahil dito, hindi niya natapos ang ilang order. Unti-unting nabawasan ang mga customer. Ang mga dating nagtitiwala sa kanya ay nagsimulang humanap ng ibang mananahi. Sinubukan pa rin niyang gamitin ang natitirang tela pero nawawala na ang gana. Pinabagal ng lungkot ang kanyang mga kamay, gumulo ang isip at dumalas ang pagkakamali. Unti-unti nag-ipon ng mga overdue na bayarin sa ibabaw ng mesa sa kusina. Mas mataas kaysa dati ang singil sa kuryente. Malapit na ang petsa ng bayad sa renta. Sinubukan niyang ibenta ang ilang gamit pero hindi ito sapat. May ilang kakilala na nag-alok ng tulong pero tinanggihan niya. Sinabi niyang ayos lang siya kahit alam niyang hindi iyon totoo. Ang pananahi na noon ay kanyang kanlungan ay naging pabigat na. Ang dating matatag na mga kamay ay nanginginig na. Ang tunog ng makina ng pananahi na dati inagbibigay ng aliw ay puro alaala na lang. Mga alaala ng panahong si Amara ay nasa tabi niya, nagtatanong kung pwede siyang tumulong, ng mga sandaling sabay silang kumakain habang nagtatahi. Mas matindi pa, sa hirap ng pananalapi, ang sakit ng pagkakabitiw sa kanya. Para bang nawala ang pundasyon sa ilalim ng kanyang mga paa. At kahit wala ng lakas, patuloy pa rin siyang sumusubok. Bumabangon pa rin siya tuwing madaling araw kahit wala ng order at inaayos ang natitirang gamit. Minsan, nagtatahi siya ng maliliit na tela para lang manatiling abala ang isip. Sinusubukang panatilihin ang kaayusan ng bahay kahit ito'y tila walang laman. Pinakamahirap ang mga gabi. Mag-isa sa sofa, nakapatay ang ilaw, hawak ang cellphone na parang umaasa sa isang mensahe, isang balita. Kahit ano, pero walang dumarating. Ang numero ni Amara ay nananatiling wala sa serbisyo, parang naglaho na lang siya sa mundo. Hindi ang pagnanakaw ang pinakamasakit, kundi ang katahimikan. Ang kawalan ng kahit paumanhin, paliwanag o kahit simpleng ayos lang ako. Bawat araw na lumilipas ay mas nagpapatibay sa paniwala ni Rosa na isang sinadyang desisyon ang ginawa ng anak. Pinili nitong umalis, dalhin ang lahat at huwag nang lumingon. Nagsimula ng itago ni Rosa ang nararamdaman. Kapag may nagtatanong tungkol kay Amara, ngumingiti siya at sinasabing nakahanap ito ng magandang oportunidad sa ibang lungsod at ayos lang sila. Wala siyang lakas ng loob na sabihin ang totoo. Nakaramdam siya ng hiya, ng guilt, ng pagkabigong maging ina. Lalong tumahimik ang bahay, naging mas malamig. Wala nang amoy ng matatamis na pagkain mula sa kusina. Laging madilim ang sala, sarado ang mga kurtina. Tumigil na rin ang radyo na palagi niyang pinakikinggan habang nananahi. Tanging tiktak ng orasan ang naririnig, tila binibilang ang mga segundong parang ang bagal dumaan. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nawala ang pag-asa. Paminsan-minsan, sinusubukan pa rin niyang tawagan ang numero ng anak, pero alam na niyang wala rin itong silbi. Sa kakarampot na natira, nagsimulang magtipid si Rosa sa pagkain. Inantala ang pagbili ng gamot para sa alta presyon at nagpasya na hindi hihingi ng tulong kahit kanino. Sinikap niyang magtiyaga. Nagbenta siya ng maliliit na retaso sa mga manlilikhang kapitbahay. Nag-aayos ng mga lumang damit ng kakilala kapalit ng mumunting halaga at namuhay sa kung ano lang ang kaya. Ang mas nagbibigay lakas sa puso niya ngayon ay hindi na ang makakain araw-araw kundi ang alaala ng anak, ng mga masayang sandali at ng munting pag-asang kahit halos wala na, baka isang araw ay bumalik ito. At kahit hindi niya alam,
Ang pag-asang iyon ang siyang magpapanatiling buhay sa puso niya sa mga darating na araw. Lumipas ang ilang linggo mula nang tumakas sila. Ngayon, nakatira na sina Amara at Dante sa isang maliit na paupahang apartment sa pinakasimpleng bahagi ng lungsod. Isang espasyong may 2 silid, may mga pader na nangingitim at may amoy ng amag at mga tubo na maingay at luma. Ang kutsyon ay manipis at nakalatag lang sa sahig. Ang kusina, halatang minadali lang ang pagkakagawa at halos hindi kasya ang 2 tao. Walang mga kabinet, tanging ilang lumang estante lang na may kasangkapang luma at kalderong kupas. Ang banyo ay laging may tagas at ang ingay mula sa kalsada ay palaging pumapasok anong oras man ng araw o gabi. Sa kabila nito, pinipilit pa rin ni Amara ang sarili na paniwala ang bahagi lang ito ng simula ng bagong buhay. Nakapaghanap si Dante ng trabaho sa maliit na tindahan sa kanto. Lahat ng gawain ay pinapasok niya, mula sa pagbubuhat ng paninda hanggang sa pagsasaayos ng istante. Mababa ang sahod pero hindi siya nagrereklamo. Tuwing sumasahod, bumibili siya ng ilang bagay para sa sarili, bagong earphones o makukulay na t-shirt, at maghapon siyang nakakulong sa kwarto, nakikinig ng musika o naglalaro sa cellphone. Halos hindi siya nagtatanong kung kumusta si Amara, at kapag nagsasalita ito tungkol sa hirap sa bahay, malamig lang ang sagot niya na parang normal lang ang lahat, na dapat magtiis si Amara at huwag magreklamo. Si Amara naman ang bahala sa lahat. Naghuhugas ng damit gamit ang kamay, naglilinis ng sahig gamit ang lumang basahan at binanat na sabon, nagluluto ng kung anong mayroon, at sinisingit pa ang pag-iisip ng paraan kung paano kumita. Pagkatapos ng matagal na pagdadalawang isip, nagpasya siyang subukang ibenta ang ilan sa mga matatamis na natutunan niya sa kanyang ina. Ginamit niya ang kaunting natira sa perang ninakaw at bumili ng murang sangkap. Naghurno siya ng ilang simpleng mamon at maingat na binalot ang mga ito. Kinaumagahan maagang umalis si Amara at nag-alok ng paninda sa mga tindahan sa pila ng bangko sa mga abalang kalsada. Sa simula, halos walang bumili. May ilan na nagsabing wala silang panukli at ang iba na may hindi man lang tumingin sa kanya. Pero sa pagpupursige at magiliw na paglapit, naubos din niya ang lahat bago matapos ang araw. Umuwi siyang pagod na pagod, pero may kaunting kita sa kamay. Nang ipakita niya kay Dante, sinulyapan lang siya nito at sinabing, "At least hindi ka nakatunganga." Sinubukan niyang ngumiti habang sinasabi, "Kung magagawa natin ito linggo-linggo, makakatulong sa upa." Pero nakatalikod na ito, abala sa cellphone at walang interes. Habang lumilipas ang mga araw, ipinagpatuloy ni Amara ang paggawa ng matatamis. Nagtetest ng bagong lasa, itinatala ang mga mas mabili at inaayos ang kita sa isang lumang kwaderno. Kahit wala siyang maayos na gamit, nakabuo siya ng munting mga suki. Unti-unti siyang nagsimulang mangarap ng mas malaki. Tuwing nakakapagtabi siya ng bahagi ng kita, pakiramdam niya ay papalapit siya sa layunin. Iniisip niya ang isang mas maayos na lugar, mas maluwag, na maaari nilang tawaging tahanan na may dignidad. Sinasabi niya sa sarili na sa tiyaga, baka kaya niyang maghulog sa isang simpleng bahay. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Napansin ni Dante na nag-iipon siya. Isang araw nakita niya ang kwaderno kung saan nakasulat ang kinikita. Sinabi niya na may halong pangungutya, "Akala mo yayaman ka sa pagbebenta ng cake sa bangketa?" Sumagot si Amara ng matatag, "Hindi ito tungkol sa pagyaman. Gusto ko lang mapabuti ng kaunti ang buhay para hindi na tayo nakatira sa ganitong lugar." Tumahimik si Dante sandali tapos sinabi, "Kung sakaling magtagumpay, pwede tayong bumili ng isang bagay ng magkasama. Magiging maganda yon para sa ating dalawa." May kung anong umilaw sa loob ni Amara. Inisip niyang baka nagsisimula na siyang unti-unting pahalagahan ni Dante. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula na itong magpakita ng suporta. Nagtatanong kung kumusta ang benta, nagbibigay ng mungkahing lasa, at minsan ay tumutulong pang magbuhat ng mga pinamiling sangkap kapag nasa palengke sila. Sa ilang sandali para bang totoo ang kasiyahan niya. "Kapag tuloy-tuloy ito, makakaalis din tayo sa lunggang to," sabi niya, at naniniwala naman si Amara. Kahit makasarili pa rin ito sa maraming aspeto,
kahit hindi tumutulong sa gawaing bahay, at iniisip lang ang sarili sa halos lahat ng oras, ang maliliit na kilos na iyon ang nagbibigay pa rin sa kanya ng pag-asa. Naniniwala siyang dahan-dahan magbabago rin si Dante. Iniisip niyang baka ito'y isang mahirap lang na yugto at magiging maayos din ang lahat kapag nagsimulang umasenso ang mga bagay. Mas inayos pa ni Amara ang takbo ng araw-araw. Ginagawa niya ang mga matatamis tuwing madaling araw kapag mas malamig at tahimik sa labas. Maaga siyang lumalabas, nagbebenta hanggang hapon at sa bandang gabi ay bumibili ng mga sangkap, nag-eempake ng mga order at nag-aasikaso ng bahay. Kakaunti ang tulog, kulang sa kain. Pero hindi niya nakakalimutang ngumiti tuwing kinakausap ang sarili tungkol sa kung magkano na ang kanyang naipon. Malaki-laki na rin ang halaga. Hindi pa sapat para bumili ng bahay, pero pwedeng magpanghulog o kahit makaalis man lang sa inuupahan nilang apartment. Itinatago niya ang pera sa loob ng isang sobre na nakasuksok sa pinakamatandang unan sa bahay, tinahi sa loob. Hindi niya kailanman sinabi kay Dante kung magkano na ang naipon niya, pero sinasabi niyang maayos naman ang takbo. Sa tuwing nag-uusap sila, palagi niyang binibigyang diin na ang perang iyon ay para sa kanilang dalawa, para sa isang kinabukasang sabay nilang bubuuin. Kapag nagkaroon tayo ng sarili nating lugar, magiging ibang-iba na ang lahat, madalas niyang sabihin, at ang isasagot lang nito ay tango at tipid ng ngiti, para bang hindi tumatanggi, pero hindi rin talaga nangangako. Kahit pagod ang katawan at may bakas ng trabaho ang kanyang mga kamay, nararamdaman ni Amara na sa wakas ay may nabubuo siyang sarili. Kahit hindi siya pinapansin ni Dante, kahit malamig ang pakikitungo nito sa araw-araw, kapit pa rin siya sa paniniwala na maaaring tumibay ang pag-ibig sa paglipas ng panahon, na kailangan lang nitong makita ang pagsusumikap niya, na balang araw maiintindihan nito na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanilang dalawa. Ang hindi pa niya alam ay hindi lahat ng tao marunong pahalagahan ang bagay na hindi nila pinaghirapan, pero sa ngayon, ang tanging kaya niyang gawin ay patuloy na maniwala. Lumipas ang ilang buwan at ang sobre sa loob ng unan ay hindi na basta tumpok ng pera, kundi simbolo na ng pag-asa. Nakapag-ipon si Amara ng medyo malaking halaga. Araw-araw na may kita, maingat siyang naglalaan ng bahagi para muling mamuhunan sa mga sangkap at itinatabi ang natitira ng may galak. Gumawa siya ng maliit na kwaderno kung saan isinusulat ang lahat. Tubo kada linggo, mga inaasahang gastusin, ideya para sa bagong lasa at maging ang paghahambing ng presyo sa mga pamilihan. Sa ilang araw, palihim siyang bumibisita sa mga bangkong malayo sa sentro. Nagtatanong siya tungkol sa pabahay, paunang bayad at mga kinakailangang dokumento. Lagi siyang umuuwi na may nakatiklop na polyeto sa bulsa, mabilis ang tibok ng puso at puno ng plano ang isipan. Pinapangarap niyang makahanap ng isang simpleng bahay pero may bakuran kung saan makakapagtayo siya ng sariling kusina para sa mga paninda niya. Inilalarawan niya sa isipan si Dante na kasamang tumitikim ng resipe, tumutulong sa paghahatid, parte ng lahat ng ginagawa niya. Sa imaheng iyon siya natutulog gabi-gabi, pagod man pero puno ng sigla para sa hinaharap. Isang hapon na maliwanag ang langit, lumabas si Amara para maghatid ng malaking order ng matatamis sa isang flower shop. Mas pinaghusayan pa niya iyon kaysa sa dati para lang makamit ang takdang oras. Maayos niyang inayos ang lahat, isinara ang pinto ng bahay at naglakad dala ang mabigat na bag sa braso. Iniisip niyang gamitin ang bahagi ng kikitain para bumili ng bagong hulmahan at tray. Ang natitira balak niyang ipangbisita sa isa pang bangko sa dulo ng linggo. Desidido siyang iharap kay Dante ang isang konkretong plano sa mga darating na araw. Pagbalik niya sa bahay makalipas ang ilang oras, madaling bumukas ang pinto gamit ang susi. Pagpasok, wala siyang naamoy na pagkain at tahimik ang paligid, wala ni tunog ng telebisyon. Una niyang napansin ang kakaibang kawalan sa sala. Wala na ang backpack ni Dante na palaging nasa sahig. Maging ang kamiseta nitong laging nakasabit sa upuan ay nawala. Pumasok siya sa kwarto at kahit nasa dati pa ang kutsyon, bukas na ang aparador at walang laman. Agad siyang tumakbo sa unan kung saan niya itinatago ang sobre
at parang huminto ang tibok ng puso niya. Punit ang tahi, wala na ang sobre. Ginalugad niya ang buong bahay para bang umaasa na may pagkakamali lang. Binuksan ang mga drawer, sumilip sa ilalim ng lababo, sinuri ang backpack niya, ang mga bulsa, ang loob ng refrigerator. Wala. Pati ang lumang maliit na speaker na pagmamay-ari ni Dante, nawala rin. Napaupo siya sa sahig, hingal at pabulong na inuulit, "Hindi totoo to, hindi pwedeng totoo to." Kinuha niya ang cellphone at agad na tinawagan si Dante. Hindi makumpleto ang tawag. Sinubukan ulit at muli pero diretso sa voicemail. Nagpadala siya ng mga mensahe ng voice message, lahat walang sagot. Nanlamig ang mga kamay niya, nanuyo ang lalamunan. Sa matinding kaba, dali-dali siyang tumakbo papunta sa tindahang pinagtatrabahuhan nito. Nagtanong siya pero sabi ng kahera, ilang araw na raw itong nag-resign, hindi rin daw masyadong nagpaliwanag. Sinabi lang daw na aalis siya ng lungsod. Natigilan si Amara sa mismong bangketa, parang sinuntok sa sikmura. Pinilit niyang alalahanin kung may napansin siyang kakaiba sa mga huling araw. Wala. Walang anumang senyales. Patuloy pa rin ito sa pagsasabing sabik siya sa mga plano na magbubunga ang lahat ng pagsisikap niya. At ngayon, nawala ito na parang bula. Bit-bit ang pera, ang mga natitirang gamit sa bahay, ang mga damit niya, pati na ang mga polyeto ng pabahay na iniwan niya sa mesa. Pag-uwi niya sa bahay bandang hapon, ang lugar na dati puno ng pag-asa ay para na ngayong isang madilim na hukay. Umiyak siya ng maraming oras, hindi makapag-isip ng maayos. Sa mga sumunod na araw, pilit pa rin niyang ipinagpatuloy ang pagbebenta. Pero dahil sa kaunting natira, hindi na niya kayang bilhin ang lahat ng kailangang sangkap. Unti-unting nabawasan ng produksyon. Isang araw, kinailangan niyang kanselahin ang isang order. Sa susunod, hindi na siya makabayad ng gasul. Unti-unting nauubos ang laman ng mga estante sa kusina at bawat balik mula sa palengke, palala ng palala ang bigat ng mga dala. Kahit anong pilit niya na manatiling matatag, masyado nang mabilis ang pagbagsak ng lahat. Dumating ang may-ari ng inuupahang bahay para maningil ng upa. Isa siyang istriktang babae na simula't simula pa lang ay hindi na talaga nagustuhan ang magkasintahan. Sinabi nitong hindi na siya makakapaghintay pa na kailangan niyang makuha ang bayad bago matapos ang linggo kung hindi mapipilitan siyang gumawa ng hakbang. Sinubukang ipaliwanag ni Amara, nakiusap ng ilang araw pa, pero naging malinaw ang babae. Bayad o alis? Ginugol ni Amara ang natitirang bahagi ng hapon na nakaupo sa bangketa. Hawak ang kanyang kwaderno ng talaan at ang mga pahinay na basa ng mga luha. Ang bagay na dati tila matatag na pundasyon, ngayon ay isang guho na lang. Lahat ng naipon niyang may matinding sakripisyo ay nawala sa loob ng ilang oras. At higit pa sa pera, pakiramdam niya ay may nawala rin sa loob niya. Sa loob ng wala pang isang linggo, natapos ang palugit at wala siyang maipakitang kabayaran. Dumating ang abiso ng pagpapaalis. Wala siyang matutuluyan ni kahit sino mang malalapitan. Pinuno niya ang isang bag ng natitirang damit, kinuha ang ilang gamit sa kusina at umalis na walang tiyak na pupuntahan. Lumingon siya sa apartment na bakante na ngayon, kung saan niya inilagak lahat ng kanyang mga pangarap at isinara ang pinto nang nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung saan siya matutulog ngayong gabi o kung ano ang gagawin bukas. Ang tanging alam niya, sa lahat ng kanyang nawala, ang pinakamahirap bawiin ay ang sariling pananampalataya. Kinabukasan, nagising si Amara sa isang konkretong upuang bato sa tabi ng isang mataong plaza. Inabot siya ng gabi roon, nakayapo sa sarili. Masakit ang katawan at namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Nagsisimula ng maglabasan ang mga tao sa kalsada, papasok sa trabaho, nagbubukas ng tindahan, nagmamadaling parang hindi naman huminto ang mundo para sa kanya. Sa hiya, nakayuko lang siya at iniiwasan ng tingin ng mga dumaraan. Kapag may namumukhaan siya mula sa pamilihan o dating kapitbahay, mabilis siyang lumilingon palayo o nagpapanggap na tulog, umaasang hindi siya makikilala. Gusot ang damit, gusot ang buhok, at wala sa mata ang dating liwanag. Lahat ng pilit niyang itinatago ay malinaw na ngayon sa paningin. Tanghaling tapat, hindi na matiis ang init. Lumapit siya sa isang pampublikong gripo at hinugasan ang mukha. Ang gutom ay unti-unting sumisipa.
Sinubukan niyang lumapit sa isang matandang babae na kumakain sa isang bangko ng plaza, pero bago pa siya makapagsalita, biglang binawi ng babae ang bag at dali-daling umalis, may halong pagdududa sa tingin. Huminga ng malalim si Amara, pilit pinipigilan ang luha. Lumapit naman siya sa isang lalaking nagyoyosi sa tapat ng tindahan. Hindi man lang siya nilingon nito. Bandang hapon, naupo siya sa isang baitang at iniunat ang kamay. Tahimik. "Isang barya lang po, pakiusap," bulong niya. Karamihan ay nagkunwaring walang nakita. Ang iba'y bumibilis ang lakad. Ilan lang ang naghulog ng barya, hindi man lang tumingin sa kanya. Sa kakaunting nakalap niya buong araw, nakabili siya ng isang tirang pandesal at hinati ito sa 3 bahagi para mas tumagal. Uminom siya ng tubig mula sa sirang gripo sa park at nagkubli sa ilalim ng isang bubong ng saradong tindahan nang nagsimulang umambon. Kinagabihan, humiga siya roon mismo, walang kumot, at ginawang una ng kanyang bakanteng backpack. Ang ingay ng kalsada, mga yapak ng tao, mga sasakyang dumaraan, lahat parang mas malakas, mas malamig, mas mabigat kaysa dati. Pilit siyang natutulog pero masakit ang katawan at hindi mapakali ang isip. Iniisip niya ang kanyang ina, ang bahay na iniwan, ang buhay na sinira niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa mga sumunod na araw, inulit niya ang parehong gawi. Maagang nagigising, naglalakad na parang walang patutunguhan. Nakatitig sa mga bintana ng tindahan na para bang naghahanap ng lugar kung saan siya maaaring muling magkasya. Tuwing hapon, bumabalik siya sa plaza at nagtutago sa likod ng mga halaman kapag may pamilyar na mukha. Unti-unti nakapag-ipon siya ng ilang barya at kahit ayaw niyang aminin, nagsimula na siyang isipin ang natitirang tanging solusyon. Naglakad siya papunta sa terminal ng bus. Pinagmasdan ang mga presyo sa mga karatula at tahimik na nagkwenta sa isip. Kaunti na lang at sapat na para makauwi sa syudad kung saan siya ipinanganak. Matagal siyang nakatayo sa harap ng ticket booth, nakatitig na parang may napakalaking pasya na kailangang gawin. "Babalik na ba ako ngayon?" bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng lahat, bumalik siya sa plaza at muling ginabi sa kawalan ng tulog, nakayapos sa sarili sa harap ng isang saradong kiosk. Pinilit niyang alalahanin ang mukha ng kanyang ina. Ang huling beses na nakita niya itong natutulog, ang paraan ng pag-alis niyang walang paalam, walang sulat, bit-bit ang lahat ng pinaghirapan ng ina. Nilulunod siya ng hiya. Iniisip niya kung paano siya haharap muli sa pintuan ng kanilang bahay. Madungis, bagsak ang tingin, walang pera, walang dignidad at kulang sa anumang sapat na paliwanag. Iniisip niya kung tatanggapin pa siya ng ina, kung papakinggan pa siya, kung may lakas pa ito para magpatawad. Pero higit sa lahat, iniisip niya kung kaya ba niyang harapin ang lahat ng iyon. Sa ikatlong araw, gamit ang kaunting nalikom, nakabili siya ng tiket pa uwi. Tiningnan siya ng ticketing staff na may pagtataka nang makita ang perang barya, pero wala na itong sinabi. Mahigpit niyang hinawakan ang tiket, parang iyon na lang ang natitirang pag-asang meron siya. Naka-schedule ang biyahe kinabukasan ng umaga. Mahirap ang pagtulog niya ng gabing iyon. Nakatiklop ang papel at nakatago sa loob ng kanyang bra. Takot na baka mawala, mapunit o maagaw. Kinaumagahan, dahan-dahan siyang nagtungo sa terminal. Sumakay siya ng bus, dala lamang ang bakanteng backpack at ang bigat ng pagsisisi. Wala siyang dalang anuman, kundi ang suot niyang damit at ang kanyang kasalanan. Habang nasa biyahe, nanatiling tahimik si Amara, nakatingin lang sa bintana. Mabilis ang pagdaan ng mga tanawin, pero mabagal ang takbo ng kanyang mga iniisip. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang bawat sandaling nagdala sa kanya sa puntong iyon. Naiisip niya si Dante, ang kanyang huwad ng ngiti, ang matatamis na salitang ginamit lang para manipulahin siya. Naalala niya ang mga araw na binigyan siya ng babala ng ina, ang mga payong binaliwala niya, ang mga sigaw na binigkas niya, ang mga pintuang isinara niya. May bigat sa sikmura niya na hindi gutom, kundi isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Parang mas mabagal pa sa normal ang takbo ng bus na parabang pati ang tadhana ay natatakot maabot. Pagkababa niya sa terminal ng kanyang bayang Sinilangan, mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Nakilala niya ang ilang kalsada, ilang karatula. Mabagal siyang naglakad papunta sa barangay kung saan siya lumaki. Bawat kanto paalala ng kabataan niya,
ng mga araw-araw na gawain kasama ang ina, nang nakaraan na siya mismo ang itinapon. Pagdating sa kalsada ng kanilang bahay, huminto siya ng ilang minuto. Tinitigan ang harapan. Pareho pa rin, medyo mas luma lang. Ganoon pa rin ang gate. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mata, at lumapit ng dahan-dahan. May halong pag-aalinlangan ang bawat hakbang. Tumingin-tingin siya sa paligid na para bang pwede pa siyang umatras. Pero mas matimbang ang pagsisisi kaysa sa takot. Gamit ang nanginginig na kamay, pinindot niya ang doorbell. Narinig niya ang tunog mula sa loob at umatras siya ng isang hakbang. Para bang lalabas na ang puso niya sa dibdib. Naghintay siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung kaninong mukha ang kaharapin. At sa sandaling iyon, kahit hindi niya alam kung paano siya tatanggapin, alam niyang kailangang harapin ito. Hindi dahil sa pride, kundi dahil ito lang ang tamang gawin. Ito na lang ang tanging paraan para subukang buuing muli ang winasak niya. Kahit pahuli na ang lahat, sa parehong araw ng gabi na, tumunog ang doorbell sa tahimik na bahay. Nasa kusina si Rosa, nagtiklop ng tela nang marinig ito. Nagtaka siya. Wala siyang inaasahang bisita at hindi rin oras ng pagdalaw ng mga kapitbahay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto, pinupunasan ng kamay sa pamunas. Pag-ikot niya ng doorknob at pagbukas ng pinto, hindi siya agad nakagalaw. Napanganga siya nang makita ang payat, lupaypay at maputlang anyo ng isang tao na halos hindi na kayang itaas ang sariling tingin, si Amara. Ang anak na nawala ilang buwan na ang nakalilipas. Ang anak na kinuha ang lahat ng meron siya. Pero ang higit na tumatak sa kanya sa sandaling iyon ay hindi ang pisikal na hitsura, kundi ang ekspresyon sa mukha, isang halong hiya, sakit at matinding pagsisisi. Bago pa man may masabi, napaluhod si Amara, nanginginig ang katawan at puno ng luha ang mga mata. Nanginginig din ang kanyang mga kamay habang nauutal na nagsabi, "Mama, patawarin mo ako. Patawarin mo sa lahat ng ginawa ko." Pilit pa niyang itinutuloy ang mga salita, pero nahahati ito sa pagitan ng hikbi. "Ako'y naging makasarili, naging bulag, sinira ko ang lahat. Hindi ko karapat-dapat na nandito. Hindi ko karapat-dapat ang kapatawaran mo." Ilang segundo lang nananatiling nakatayo si Rosa, hindi alam kung paano gagalaw. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi mahanap ang posisyon ng mga kamay. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, dahan-dahang lumuhod at hinawakan ang balikat ng anak. "Tumayo ka na, Amara. Pumasok ka, pagod ka na." Tinulungan niya ang anak na tumayo at inakay papasok sa sala. Nanginginig pa rin si Amara, halos hindi makalakad. Pinaupo ni Rosa si Amara sa sofa at umalis nang hindi nagsasalita. Nagpunta siya sa kusina, pinainit ang sopas na niluto niya kanina at inayos ang mesa. Naghanda rin siya ng tuwalya at malinis na damit. Bumalik siya sa sala at mahinahong sinabi, "Maligo ka na muna. Nakaayos na ang pagkain. Pagkatapos na lang tayo mag-usap." Nag-alinlangan si Amara pero sumunod. Pumasok siya sa banyo, hinubad ang maruming damit at tumingin sa salamin. Halos hindi na niya makilala ang sarili. Maputla ang balat, patay ang buhok at pulang-pula ang mga mata. Pumasok siya sa ilalim ng dutya at hinayaan ang tubig na bumagsak sa katawan. Para bang umaasang malilinis nito, hindi lang ang dumi, kundi pati ang hiya, ang guilt, at ang bigat ng lahat ng kasalanang dala niya. Paglabas niya, nakasuot na ng malinis na damit at basa pa ang buhok. Nakita niya ang ina na nakaupo na sa mesa, naghihintay. Mainit pa ang sopas sa pinggan. "Kumain ka, kailangan mo yan," sabi ni Rosa habang itinulak papalapit sa kanya ang plato. Umupo si Amara, kinuha ang kutsara gamit ang nanginginig na kamay at dahan-dahang kumain na kayuko. Habang nilulunok ang bawat subo, kasabay nito ang patak ng luha. Sa pagitan ng lagok ng sabaw, sinubukan niyang magpaliwanag muli. "Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko. Umalis ako nang hindi nag-iisip, nabulag sa akala kong pagmamahal. At nang bumagsak ang lahat, natakot akong bumalik. Akala ko hindi mo na ako kayang tingnan sa mata." Pinutol siya ni Rosa, may matatag na tinig. "Ang ginawa mo ay masakit, Amara. Sinira mo ang isang bagay na mahalaga. Hindi lang pera, kundi tiwala. Pero nang buksan ko ang pintuan ngayong gabi at makita ko ang mukha mo, nakita ko ang pagsisisi. At yon ang bumabago ng lahat.
Lumipas ang gabi ng tahimik. Matapos kumain, iginiit ni Amara na siya ang maghuhugas ng pinggan. Ayaw niyang magpahinga. Gusto niyang kahit papaano ay maibsan ang sakit na naidulot niya. Pero hiniling ni Rosa na humiga na siya, na hayaan ang katawan na magpahinga. Inihanda niya ang isang simpleng kutsyon sa sala at tinakpan ang anak ng may pag-aalagang kahit nasaktan ay nanatiling ina. Gising si Amara buong magdamag, nakatitig sa kisame. Iniisa-isa sa isip ang bawat pagkakamali, bawat desisyong ginawa, bawat pintuang isinara sa taong pinakamahal siya. Tahimik siyang umiyak, ayaw gumawa ng ingay, takot na makagambala. Alam niyang hindi niya mabubura ang nakaraan, pero marahil ay maaari pa siyang bumuo ng kinabukasan at nakasalalay iyon sa mga hakbang na pipiliin niyang gawin mula ngayon. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, bumangon na si Amara. Tahimik pa ang buong bahay. Nagpunta siya sa kusina, naghanap ng basahan, timba at sabon. Nagsimula siyang maglinis ng bahay sa abot ng kanyang makakaya. Nang magising si Rosa, nadatnan niyang nakaluhod sa sahig ang anak. Masinsinang kinukuskus ang mga sulok na may dumi. "Dapat nagpapahinga ka," sabi ng ina, pero sumagot si Amara habang tuloy-tuloy ang kilos ng kanyang mga kamay. "Kailangan kong may gawin. Hindi ako pwedeng nakatunganga lang. Kailangan kitang tulungan." Pagkatapos ng paglilinis, nagtanong siya kung pwede siyang tumulong sa pananahi. Nag-alinlangan si Rosa, pero kinuha ang isang basket ng mga damit na kailangang ayusin at ipinakita kung paano ito ginagawa. Umupo si Amara sa tabi ng ina at sinubukang sundin ang mga tagubilin. Mabagal ang mga kamay niya, magulo ang tahi. Marami siyang pagkakamali na sugatan ng daliri sa karayom, muntik nang masira ang tela. Pero hindi siya nagreklamo. Inulit niya, inayos muli, muling sinubukan. Tahimik na pinagmamasdan ni Rosa ang lahat. Sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat kilos, bawat pagsubok ng anak. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na paggawa, kundi sa kilos ng katawan, sa tingin ng mata, sa paraan ng pagsasalita. Para bang bumalik si Amara na iba na. Mas mapagpakumbaba, mas naroroon, mas maingat. Pero kahit ganoon, nanatiling maingat ang puso ng ina. Naroon pa rin ang pagmamahal, pero sariwa pa rin ang sakit. Napagpasyahan niyang magmasid muna ng mabuti, magtitiwala sa panahon. Higit pa sa agarang kapatawaran ang kailangan ni Amara, kailangan niyang ipakita ang konsistensya at handa si Rosa na ibigay ang puwang na iyon pero hindi na muling magbubulag-bulagan. Buong araw silang magkasamang nagtrabaho. Sa pagitan ng mga tahi, nagtatanong si Amara tungkol sa mga kliyente, sa mga tela, sa mga order na paparating. Tila interesado siyang hindi lang bumalik sa ugnayan nilang mag-ina, kundi pati na rin sa mismong hanap buhay ng ina. Maingat na ipinaliwanag ni Rosa, pero laging tuwiran, walang labis na lambing. Magalang ang atmosfera pero may distansya. Naiintindihan ni Amara na hindi niya pwedeng pilitin ang anumang emosyon, na ang pagmamahal ng ina, bagamat naroroon, ay balot pa ng isang sapin ng sakit na tanging panahon lang ang makapagtutunaw. Pagsapit ng hapon, matapos maisampay ang mga natapos nilang tahiin, naghanda si Amara ng kape. Nagsalin siya para sa kanilang dalawa at naupo sila sa mesa. Sandaling katahimikan ang sumunod, isang tahimik ngunit magaan na sandali. Palatandaan na may unti-unting nabubuo muli. Hindi pa tulad ng dati, pero isang simula. At kung minsan, mas mahalaga ang mga simula kaysa sa mga paumanhin. Dahil ipinapakita nitong pinili ng isang tao na magsimula muli kahit matapos ang isang pagkakamali. At sa sandaling iyon, iyon lang ang pinakanangangailangan ni Amara. Pagkalipas ng isang linggo mula nang bumalik si Amara, nagbago na ang takbo ng araw-araw sa bahay. Magkasama na nilang hinaharap ang mga gawain, mas natural ang daloy. Maagang gumigising si Amara, tumutulong sa ina na ayusin ang mga tela at ihanda ang mga order para sa araw. Kahit hindi siya bihasa sa pananahi, sinisikap pa rin niyang matuto. Magulo pa rin ang kanyang mga tahi. May mali sa mga gilid at madalas siyang nagtatanong kung tama ang ginagawa. Maingat na ipinapaliwanag ni Rosa, pero palaging alerto ang kanyang mga mata. Kapag nagkakamali si Amara, tinutuwid niya ito ng tuwiran. Hindi masakit pero hindi rin may labis na papuri. Ayaw niyang magbigay ng maling pag-asa. Alam niyang totoo ang pagsusumikap ng anak,
pero hindi pa rin sapat para agad na buuin ang tiwala. Sa mga araw na mas maraming kailangang tahiin, si Amara naman ang nag-aasikaso ng bahay. Naglalaba siya, naglilinis at masigasig na inaalagaan ang kusina. Bumalik ang amoy ng lutong bahay tuwing tanghali. Naghahanda siya ng simpleng pagkain pero palaging may kasamang pag-aalaga. Sinusubukang buhayin ang dating samahan bago pa man nagkahiwalay. Sa oras ng pagkain, kaunti lang ang usapan pero mas magaan na ang mga salita. Si Rosa ay mas tumatanggap na ngayon kahit iwas pa rin sa labis na emosyon. Dahan-dahan niyang binubuo muli ang tiwala. Hakbang-hakbang, sinusukat ang bawat kilos bilang isang ina at isang taong nasaktan. Paminsan-minsan mabigat pa rin ang katahimikan pero hindi na ito tulad ng dati. Isa na itong natural na bahagi ng isang ugnayang unti-unting tinatahi muli, parang mga tela sa kanilang mesa. Isang gabi, habang magkasamang naghuhugas ng pinggan, si Amara ang nagpunas ng plato. Habang si Rosa ang nagbabanlaw ng mga kaldero, biglang bumasag ng katahimikan ang tanong ni Amara. Isang simpleng tanong na may bigat na hindi agad napapansin. Sa tingin mo, hindi ba natin dapat hanapin si Dante? Kahit para lang mabawi ang perang kinuha niya? Natigilan si Rosa, inilapag ang kaserola sa lababo at tiningnan ang anak. Matigas ang kanyang ekspresyon pero kalmado. May mga taong hindi na dapat pinag-aaksayahan ng lakas, Amara. Ang ganong klase ng tao, hindi na kinakalaban, kinakalimutan. Ang buhay ang bahalang maningil, maaring matagalan, pero naniningil ito. At kapag naningil, may kasama ng interes. Ibababa sana ni Amara ang tingin, piniga ang basahan sa mga kamay, at mahina niyang nasabi, naisip ko lang, baka lang, makatarungan. Nagpatuloy si Rosa sa pagbabanlaw, parang tapos na ang usapan, pero muling nagsalita, matatag ang tinig. Ang makatarungan ay ang narito ka ngayon, pilit binubuo ang lahat. Mas mahalaga pa iyon kaysa sa anumang perang kinuha niya. Ang usapang iyon gaano man kaikli ay nag-iwan ng marka sa puso ng dalawa. Sa unang pagkakataon mula noong nagkita silang muli, ipinakita ni Rosa na kinikilala niya ang pagsusumikap ng anak. Hindi niya sinabi ng direkta, pero malinaw na nakikita na niyang may halaga ang presensya ni Amara. At naunawaan ni Amara na wala ng saysay ang paghahanap ng paghihiganti o kabayaran kay Dante. Ang mahalaga na ngayon ay kung ano ang mabubuo nila mula roon. Sa parehong gabi, habang nakaupo sa beranda, matapos ang hapunan, nagsimula silang magbalik-tanaw sa mga lumang kwento. Tumawa sila nang maalala ang unang beses na nagtangkang mag-bake si Amara at nakalimutang lagyan ng baking powder. Naikwento ni Rosa ang araw na nadumihan niya ang buong bestida dahil napagpalit niya ang mga pangkulay ng tela. Tumawa silang dalawa ng natural, para bang bumalik ng kaunti ang panahon. Sa mga sumunod na araw, napagpasyahan nilang gumawa ng matatamis na magkasama. Nagsuggest si Amara ng ilang resipe na naaalala niya mula pagkabata. At dinagdagan naman ni Rosa ng sariling bersyon gamit ang kung anong mayroon sa bahay. Habang nagluluto, ikinukwento ni Amara ang mga karanasan niya sa pagbebenta sa kalsada at maingat na nakikinig si Rosa. Ang kusina na matagal na ring tahimik, ngayoy puno ng amoy ng asukal at tunog ng tawanan. Hindi pa man tuluyang pagbabalik sa dati, pero isa itong bagong paraan ng pagiging mag-ina. Isang mas hinog, mas maingat, mas nakikinig, mas hindi nagmamadali. Patuloy pa ring nagmamasid si Rosa. Tinitingnan niya kung kusa bang bumabangon si Amara para tumulong, kung gumagawa kahit walang inuutos, kung nagtatagal sa gawain kahit walang nakatingin. At si Amara naman alam niyang sinusukat siya, pero hindi siya nababahala. Sa halip, gusto niya iyon. Gusto niyang makita ng ina na totoo ang kanyang pagbabago, na hindi lang siya naroon dahil sa pangangailangan. Naroon siya dahil gusto niyang buuing muli ang lahat at muling maging bahagi ng buhay na iyon. Isang hapon na umuulan, habang nakaupo sa mesa na may tray ng mga bagong lutong matamis, nagkomento si Amara. Pwede siguro nating ibenta to, di ba? Ito yung pinakamasarap kapag sabay tayong gumagawa. Tumingin sa kanya si Rosa, bahagyang ngumiti at sinabing, pwede. Pero kailangan mong mangako na hindi ka susuko sa unang pagkakamali.
Tumango si Amara, matibay ang tingin, at may ngiting alam ang bigat ng salitang pagkadapa at pagtayo. Ayoko na talagang lumayo sa mga totoong nagmamahal sa akin. Natutunan ko yan sa pinakamahirap na paraan. Kumuha si Rosa ng isa sa mga matamis mula sa tray, kumagat, at sinagot ng payak, "Minsan ganun lang talaga tayo natututo." At sa sandaling iyon, sa gitna ng matatamis na amoy mula sa kusina at sa tahimik na muling paglapit ng loob ng mag-ina, alam nilang may isang mahalagang bagay na muling binubuo. Hindi lang ito ang ugnayan ng ina at anak, kundi ang katiyakang kahit gaano pa kabigat ang nangyari, posible pa ring magsimula muli at magsimula ng totoo. Ilang araw matapos ang muling paglalapit na iyon sa kusina, habang tinatapos nilang iempake ang panibagong batch ng homemade na matatamis, dumating ang isa sa pinakamatagal ng kliyente ni Rosa para kunin ang isang damit na pinaayos at agad na napansin ang halimuyak na bumalot sa bahay. Isa itong magiliw na babae na palaging pumupuri sa gawa ni Rosa bilang mananahi, pero ngayon, ang papuri ay para sa iba. "Ano ang amoy na to? Parang ang sarap," tanong niya sabay tingin sa mga tray ng matatamis sa lamesa. Medyo nahihiyang sumagot si Amara at sinabing sinusubukan lang niya ang ilang lumang resipe ng pamilya. Humingi ng tikim ang babae at pagkatikim sa isa sa mga coconut condensed milk na bulitas, nanlaki ang mga mata nito. "Alam mo bang bagay na bagay to para sa party ng pamangkin ko? Gusto ko sanang umorder ng marami. Kaya niyong matapos bago magsabado?" Tumingin si Rosa kay Amara at kahit nabigla, tumango ang anak at sinabing kaya nila. Alam nilang magiging mahirap, pero napakagandang oportunidad para palampasin. Ibinigay ng kliyente ang detalye ng order doon na mismo, sinabing babalik siya kinabukasan para sa bayad at umalis na masaya. Pagkasara ng pinto, agad tumakbo si Amara para isulat ang lahat sa isang kwaderno. At si Rosa na may bahagyang nangiti sa labi ay nagsabi, "Mukhang ngayon kasing sipag na ng makina ng pananahi ang kusina." Ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw sa pag-aayos ng mga sangkap, paghahanap ng mga lalagyan, paglilinis ng mga lumang baking tray at paglista ng mga pinakapinupuring lasa. Kinabukasan, hawak na ang paunang bayad. Nagtungo silang dalawa sa palengke para bumili ng lahat ng kailangan. Maaga pa lang nagsimula na sila ng produksyon. Si Amara ang bahala sa masa, si Rosa naman sa paghulma at pagtatapos ng toppings. Salitan sila sa oven at kalan at ginawa nilang mini factory ang maliit na kusina. Hindi sila masyadong nag-uusap habang nagtatrabaho pero madalas silang nagkakatinginan at nagngingitian tuwing maganda ang labas ng isang batch. Pagsapit ng hapon, pagod na pagod sila, masakit ang paa, pero nang makita ang mga kahong na ipon, ramdam ang tagumpay. Na-i-deliver ang order sa oras at makalipas ang ilang araw, bumalik ang parehong kliyente na tuwang-tuwa sa naging resulta. Sinabi nitong naging patok ang mga matatamis sa party. Marami raw ang nagtanong kung sino ang gumawa at gusto niyang umorder muli para sa panibagong okasyon. Nagkatinginan si Rosa at Amara. Sabi ng anak, "Siguro dapat pag-isipan na natin to ng seryoso, ma. Hindi lang paminsan-minsang order, kundi talagang negosyo na natin." Tahimik na nakinig si Rosa. Nagpatuloy si Amara, "Pero may isang kondisyon, gusto kong pangalan mo ang gamitin sa brand. Rosa Doses, lahat ng alam ko natutunan ko sa iyo at gusto kong malaman yon ng mga tao." Ilang segundo ring natahimik ang ina, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero ang sagot niya ay simple lang, "Kung gagawin natin to, siguraduhin nating maganda ang pagkakagawa." Sa mga sumunod na araw, inayos nila ang bahay para mapabuti ang espasyo ng paggawa. Naglagay sila ng maliit na mesa sa sala na eksklusibo para sa pag-eempake ng matatamis at nilinis ang laundry area na dati itambakan ng gamit upang gawing imbakan ng mga sangkap at kagamitan. Gumawa sila ng simpleng menu, may pangalan ng mga produkto at presyo, at nagprint ng ilang kopya para ipamigay sa mga kapitbahay at dating customer. Sa loob ng maikling panahon, nagsimulang dumating ang mga bagong order. Maingat na iniayos ni Amara ang mga kit at si Rosa naman ay laging naglalagay ng maliliit na papel na sulat kamay na nagpapahayag ng pasasalamat sa tiwala. Hindi man malaki ang kita, tuloy-tuloy naman ito.
Nabayaran nila ang ilang maliit na utang, nakabili ng tela para sa pananahi, at nakabili pa ng bagong hulmahan gamit ang kita mula sa isang malaking order. Nagsasalit-salitan ang dalawa sa pagitan ng pag-aayos ng mga damit at paggawa ng matatamis, inaayos ang schedule upang walang delivery ang maantala. Para silang magkatugmang koponan, kahit may ilang sablay at pagod. Ang mahalaga, ang trabaho ay may kasamang layunin, may dignidad sa bawat paketeng na ihahatid, sa bawat papuring natatanggap, ngunit hindi pa rin ganap na ayos ang lahat. Isang hapon, habang inaayos nila ang produksyon para sa linggo, dumating ang may-ari ng bahay. Isa itong lalaking prangka na ilang beses nang kumatok para maningil ng upa. Malalim ang hinga ni Rosa bago siya hinarap. Pumasok ang lalaki at diretsong sinabi ang sadya. Matagal na raw ang atraso at kung walang katiyakan ng bayad, mapipilitan siyang gumawa ng aksyon. Sinubukan ni Amara na ipaliwanag na gumaganda na ang takbo ng lahat na mayroon na silang kita. Ipinakita niya ang mga kahon ng matatamis at ang kwaderno ng order. Tiningnan ito ng lalaki ng may pagdududa, pero matapos ang ilang minutong pagmamasid sa galaw sa kusina, napabuntong hininga ito at nagsabing, "Sige, bibigyan ko pa kayo ng palugit. Pero ito na ang huli. Ang gusto ko lang naman ay makaraos kayo, basta tuparin lang ang usapan." Taus-pusong nagpasalamat si Rosa at si Amara na bahagyang nakahinga ay nangakong gagawin nila ang lahat para maayos ito agad. Pagkaalis ng lalaki, naupo silang dalawa sa mesa, tahimik. Nakatingin si Amara sa mga kamay niyang may bahid pa ng masa. "Ang layo pa natin sa pagahon, no?" sabi niya. Sagot ni Rosa, kalmado ang tinig. "Malayo pa nga, pero ang mahalaga, umaabante na tayo." Tumango ang anak at sabay silang bumalik sa gawain. Naroon pa rin ang bigat ng problemang pinansyal sa bahay, pero may isang bagay na dati wala, tunay na pag-asa. Hindi na ito basta pangarap o malayong plano. Isa na itong landas na unti-unting binubuo, araw-araw, sa bawat pagsisikap, bawat pagkakamaling inaayos, bawat munting tagumpay. At sa gitna ng lahat, may isang mahalagang bagay na unti-unting nabubuo sa katahimikan. Ang tali ng mag-ina na minsang naputol, ngayon ay muling hinahabi. Maselan, masinsin pero matibay na upang kayanin ang bigat ng anumang dumating. Ilang araw matapos ang huling malaking delivery, habang nakapila si Amara sa palengke para bayaran ng ilang sangkap, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang babaeng nasa likod niya. Isa sa kanila ay masiglang nagkukuwento tungkol sa isang event na ginanap sa karatig na bayan. Binanggit nito ang matatamis na inihain doon, sinabing napakasarap, at ang lalaking nagbebenta raw ay magalang kahit medyo kakaiba ang kilos. Sabi niya galing daw sa nanay ang resipe, pero halata mong may pinagdadaanan siya. Parang mga matamis na may kasamang kwento, anang babae. Sumagot ang isa habang natatawa, "Pero kumita siya ha, naubos agad. Ang daming kumuha ng number niya." Pagkarinig nito, nakaramdam si Amara ng kilabot sa katawan. Malabo ang deskripsyon pero sapat para umilaw ang alarmang nasa loob niya. Ang paraan ng pagkukwento, ang mga detalye ng matatamis, ang pagkakabanggit na nagbebenta ang isang lalaking mag-isa. Sobrang tugma para maging isang simpleng pagkakataon lang. Tinapos niya ang pagbabayad ng nanginginig ang mga kamay, pilit tinatago ang pag-aalala sa mukha. Lumabas siya ng palengke nang hindi tumitingin sa paligid at pagdating sa bahay, inilapag agad ang mga bit-bit sa mesa ng kusina. Napansin agad ni Rosa ang pagkabalisa ng anak bago pa ito makapagsalita. Ikinuwento ni Amara ang narinig, inilarawan ng usapan, at tinapos sa pagsasabing, "Siya yon, ma. Sigurado ako, ibinibenta niya ang mga matatamis na ako ang gumagawa dati. Ginagamit niya ang mga resipe na tinulungan kong buuin. Kumikita siya sa bagay na atin." Tahimik na nakinig si Rosa, hindi na bahala. Patuloy lang siyang tumataga ng guava sa kahoy na tabla at sumagot ng kalmado, "Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya, Amara. Hindi na natin siya kailangan para sa kahit ano." Dahan-dahang naupo si Amara nakayuko. Pero ang sakit, ninakawan niya ako, iniwan ako sa lansangan. Tapos ngayon siya pa ang nakikinabang sa kung anong dapat ay sa atin. Ibinaba ni Rosa ang kutsilyo, humarap sa anak at sinabing,
Gusto mo ba ng hustisya o gusto mo ng kapayapaan? Kasi minsan hindi sila magkasama. Umiikot ang tanong na iyon sa isipan ni Amara buong araw. Ilang beses siyang kiniliti ng ideyang alamin ang buong detalye, hanapin ang lugar, harapin si Dante. Pero sa bawat pagkakataong naiisip niya ito, naaalala niya kung nasaan siya noong iniwan siya nito, ang mga gabing natulog siya sa malamig na bangketa, ang takot, ang hiya ng bumalik sa bahay. Iniisip din niya kung ano na ang meron siya ngayon, ang inang laging nariyan, ang bahay na unti-unting nabubuo, ang negosyong nagsisimula ng mamunga, at paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Sulit ba talagang isugal ang lahat ng ito para sa isang taong tanging sakit lang ang iniwan? Gabi na iyon, pagkatapos ng hapunan, magkasamang nakaupo sina Rosa at Amara sa mesa. Nag-uusap tungkol sa susunod na batch ng matatamis. Mainit ang gabi, bukas ang mga bintana, at pumapasok ang mahinang ingay ng radyong naka-on mula sa kalye. Umiinom ng tsaa si Rosa at si Amara naman ay nakasubsob sa kwaderno kung saan niya isinusulat ang mga resipe at order. Sa isang sandaling katahimikan, nagsalita ang anak, mababa ang boses pero matatag. Ayoko na talagang lumayo sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ayoko nang magkamali ng ganun ulit. Kahit ano pa ang ginagawa niya, hindi na ako aalis dito para habulin siya. Tumingin si Rosa sa kanya na may lambing sa mga mata at sinabing, ibig sabihin panalo ka na anak, kasi ang pagpapatawad sa sarili at ang pagpapatuloy sa buhay ang pinakamahirap sa lahat. Dahil sa sandaling iyon ng linaw at tapang, napagpasyahan nilang subukan ang isang bagong resipe na ilang araw na nilang pinag-uusapan pero hindi pa nagkakalakas loob na gawin. Pinaghalo nila ang iba't ibang sangkap, pinagsama ang mga lasa na dati ay iniiwasan nila. Tumawa sila nang hindi lumabas sa inaasahan ng masa at nag-improvise ng oras ng pagbe-bake. Nang maluto ang unang batch, sabay nilang tinikman, nakatayo pa, at nagkatitigan na may ngiti ng pagkakaintindihan. Parang tunay yung tatak natin, sabi ni Amara habang isinubo ang pangalawang piraso. Tumango si Rosa, ito ang magiging bida sa menu natin. Kinabukasan, nagdala sila ng samples sa ilang kapitbahay at mga matagal ng suki. Agad ang naging tugon. Lahat ay pumuri sa lasa, sa texture, sa bango. May isang matandang babae na matagal ng suki ang nagsabing, iba to, may lasa ng bago pero may halong alaala rin. Tumama ang mga salitang iyon kay Amara sa isang kakaibang paraan. Napagtanto niyang may binubuo siya na kanya talaga. Isang bagay na hindi kailangang may koneksyon sa nakaraan o paghihiganti. Isang bagong kwento, matatag ang pundasyon at gawa ng mga kamay na ngayon ay tunay niyang pinahahalagahan. Paglaon ng araw na iyon, habang magkasamang nakaupo sa beranda, nabanggit ni Amara sa ina na marahil ay panahon na para gawing formal ang negosyo. Sinabi niyang pwede nilang gawing kusina ng produksyon ang bahagi ng maliit na atelier. Nag-alinlangan si Rosa, pero nang makita ang determinasyon sa mga mata ng anak, napalitan ito ng pagpayag. Wala man tayong gaanong yaman, may lakas tayo at may pangalan. At ang pangalan mo may bigat at respeto. Ngumiti si Rosa, may bahagyang luha sa mata at sumagot, sige, pero isang kondisyon lang gawin nating magkasama. At doon sa simpleng gabing iyon, habang tumutunog ang mga kuliglig at ang amoy ng bagong lutong matamis ay nanatiling nakababad sa hangin, nagdesisyon silang dalawa na tahakin ang susunod na hakbang. Hindi dahil kailangan nilang patunayan ang sarili sa iba, kundi dahil napatunayan na nila sa isa't isa na mas malakas sila kaysa sa anumang pagkadapa. At na ngayon, sa wakas, handa na silang lumakad ng magkasabay, mataas ang noo at malinis ang puso. Lumipas ang ilang buwan mula nang gawin nila ang desisyong iyon. At ang simpleng planong isinilang sa pagitan ng mga dish towel at eksperimento sa resipe ay nagkabuhay. Ginawa nilang maliit na kusina ng produksyon ang likod bahay. Simple lang pero maayos. Naglagay sila ng mga estanteng may label, bumili ng mas malapad na mesa, inayos ang lumang kalan gamit ang dagdag na grill at nagkabit ng mga sabitan para sa kagamitan. Si Amara ang nag-asikaso ng lahat ng detalye. Nilinis, pininturahan, inayos ang mga hulmahan at maingat na inayos ang mga gamit
na parang binubuo niya ang entablado ng isang panaginip na unti-unti nang natutupad. Umepekto ang salita sa salita, dumami ang kliyente, may mga galing sa rekomendasyon, may mga dumaan lang sa bahay ni Rosa dahil sa curiosity, mga magulang na naghahanap ng dessert para sa kaarawan, kabataang gustong magregalo, negosyante na kailangan ng box orders para sa event. Dahan-dahang lumaki ang bilang ng order at ang bahay ay nagkaroon ng bagong ritmo. Ang tunog ng kampanilya sa pinto, ang kaluskos ng mga packaging, at ang amoy ng asukal at mantikilya sa hangin. Araw-araw may dumarating para kumuha ng order. Ang kita, bagamat hindi malaki, ay sapat para mapanatiling bayad ang lahat ng gastusin. Wala man laging sobra, hindi na rin nagkukulang. At para sa mga taong minsang nakaranas ng gutom at takot, sapat na iyon. Unti-unti, bumalik ang kislap sa mga mata ni Rosa. Nandoon pa rin ang pagod dahil na rin sa edad at bigat ng trabaho, pero may bago sa kanya. Mas matibay ang lakad, mas madalas ang ngiti, at higit sa lahat, tumingin siya kay Amara nang may kapayapaang matagal nang nawala. Ang mga sugat sa loob ay unti-unting naghilom, wala na ang anino ng pagdududa sa kanyang mga kilos. Ang naiiwan na lang ay pagtanggap, pakikiisa at katotohanan. Si Amara naman ang naging punong tagapag-ayos ng produksyon. Siya ang nag-aasikaso ng mga order, ng mga resipe, ng schedule, at ng pakikipag-ugnayan sa mga customer. Karamihan ng araw niya ay abala ang mga kamay. Minsan nasa masa, minsan nasa lapis at papel. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya nahuhuli, at wala siyang pinapalampas na detalye. Bawat kilos niya ay patunay na siya'y nagbago. Hindi na siya ang batang pabigla-bigla na tumakas dahil sa bulag na pagmamahal. Isa na siyang babaeng natuto sa pagkakamali at handang gumawa ng tama. Isang araw matapos i-empake ang isang malaking order, nagsabi siya sa ina, "Natuto ako sa pinakamasakit na paraan, pero natuto ako. Ngayon ko lang naintindihan ang halaga ng mga simpleng bagay kapag nawala na ang lahat. Ngayon ko lang nakita na ang pinakamahalaga pala ay ang manatili sa tabi ng mga taong hindi kailanman lumayo." Tumigil si Rosa sa ginagawa, inilapat ang kamay sa kamay ng anak at mahinahong sumagot, "May dahilan ang bawat sakit. Minsan, sa huli lang natin ito nauunawaan. Pero ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin pagkatapos." At ginagawa na nga nila. Ang pagkatapos nila ay trabaho, pagtutulungan at muling pagbuo. Ang simpleng bahay ay araw-araw nang may amoy ng masarap na niluluto. Nasani na ang mga kapitbahay sa galaw ng mga tao. Ang mga batay madalas tumigil sa harap ng gate para silipin ang mga bandeha at madalas ay nabibigyan ng tikim. Ang mga pader ng kusina ay unti-unting napuno ng maliliit na papel na iniwan ng mga customer na kontento. Mga katagang gaya ng pinakamasarap na matamis sa bayan, lasa ng bahay ni Lola, at gawang may totoong pagmamahal ay nakasabit na parang mga medalya. Hindi kita ng iba pero mahalaga sa kanila. At kahit gaano kaabala ang araw-araw, hindi sila pumapalya sa paglalaan ng oras para sa kanilang dalawa. Sa pagtatapos ng trabaho, kapag nakaalis na ang huling customer, tahimik nilang inaayos ang lugar, pinapatay ang oven, winalis ang sahig, at nauupo sa bakuran. Doon sa payak na espasyo na may 2 plastik na upuan at isang lumang mesa, sabay silang umiinom ng kape sa gabi. Walang pagmamadali, walang cellphone, walang abala. Sila lang, pinagmamasdan ang pagbabago ng kulay ng langit, dinadama ang hangin sa mukha, at nagpapalitan ng mga salitang hindi kailangang marami. Isang gabi, tila mas maganda ang paglubog ng araw kaysa dati. Ang langit ay may halong kahel at lila, at ang katahimikan ng kalsada ay lalong nagpatingkad sa tunog ng mga ibon. Habang hawak ang tasa gamit ang 2 kamay, nagsabi si Amara, "Kung may nagsabi sa akin nung araw na bumalik ako dito na ganito tayo ngayon, siguro hindi ko paniniwalaan." Ngumiti si Rosa, tiningnan ang anak ng may lambing at sinagot, "Bumalik ka sa tamang paraan. At alam kong kung ganon ka bumalik, ibig sabihin gusto mong manatili." Natahimik silang dalawa sa ilang sandali, pinagmamasdan lang ang tanawin. Isang uri ng katahimikan na may dalang kapayapaan, kapayapaang hinubog sa tiyaga,
sa pagsisikap, sa kababaang loob at sa kapatawaran. Hindi nawala ang sakit ng nakaraan, pero hindi na ito sugat na bukas. Isa na lang itong alaala. Paalala kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. At kung ano ang mayroon sila ngayon ay higit pa sa bahay na gumagana, higit pa sa negosyong umaandar. Isa itong pamilya na muling itinayo, isa-isang brick, gamit ang pasensya, pagmamahal at katotohanan. At para sa kanila, sapat na iyon. Dahil hindi na mahalaga kung gaano karami ang nawala. Ang mahalaga ay kung ano ang meron sila ngayon. At walang sino man ang makakaagaw pa nito. Ilang linggo matapos ang tahimik na gabing iyon sa bakuran, magkasamang nakaupo sina Amara at Rosa sa sala. Nagpapahinga matapos ang isang araw na puno ng order. Mahina lang ang volume ng telebisyon at palabas ang balita sa lokal na channel habang inaayos nila ang mga bakanteng packaging sa mesa. Hindi ganong nakikinig si Amara hanggang sa may marinig siyang linya na nagpahinto sa kanyang kamay sa ere. Naaresto ngayong araw ang isang lalaki na inaakusahang nandaya gamit ang pagbebenta ng pagkain sa mga perya ng mga probinsya. Agad siyang lumingon sa telebisyon. Ipinapakita ng reporter ang imahe ng isang lalaking nakaposas habang inaakay ng 2 pulis. Nakatakip ang mukha pero ang katawan, ang lakad. Hindi siya maaaring magkamali. Tiningnan din ito ni Rosa at agad na nagsabi, "Siya yan." Patuloy ang ulat ng mamamahayag. Ipinaliwanag na ang lalaki nagbebenta ng matatamis gamit ang mga pangakong magde-deliver sa malalaking event. Kinukuha ang bayad ng maaga at pagkatapos ay biglang nawawala sa lugar. Maraming reklamo ang natanggap at nahuli siya sa isang mumurahing kwarto ng paupahan habang pilit na tumatakas sa likod na pinto. Nanatiling tahimik si Amara ng ilang segundo, pinoproseso ang narinig. Malalim ang hinga, saka siyang ngumiti ng bahagya at nagsabing, "Sabi niyo po sa akin, naniningil ang buhay, di ba?" Tumango si Rosa, tahimik ang tingin pero matatag ang sagot, at totoo nga. Sa halip na magdiwang, pinatay nila ang telebisyon at bumalik sa pag-aayos. Dahil sa sandaling iyon, nakuha na nila ang kumpirmasyong kailangan nila. At alam nila, kapag totoo ang pundasyon ng isang bagay, hindi kailangang mag-alala sa mga ginigiba ng mundo. Salamat sa pagsama hanggang dulo. Sa mundong puno ng sakit na madalas nananahimik, pinili mong makinig hanggang sa huling kwento. Kung may naantig sa'yo sa istoryang ito, mangyaring mag-subscribe. Malaking tulong ito upang maipagpatuloy naming ibahagi ang mga totoong kwento na kailangang marinig. Ikomento kung taga saan ka nanonood at kung maaari, i-share mo. Maaring tila maliit na bagay lang ito, pero ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay pagkalat din ng pag-asa.